Shalom at inda lahat kulturan para sa daily devotion na pinamagatang Speak with Kindness. So yung scripture natin ngayon is Proverbs chapter 15 verses 1 and sinasabi na a gentle answer turns injury away but means words stir up anger. Tagalog, ang malumanay na sagot ay nakapawi ng poot, ngunit ako nakakapagpagalit ang pabalang o sagot. So yung teaching natin or yung katuruan po natin ngayon is number 1, the tongue can start a fire. So, sinasabi dito na ang salita ay may kakayahang magsimula ng gulo, alitan, or kaguluhan kapag hindi natin iniingatan yung ating mga sinasabi or mga binibitawang salita sa iba. No? And maaari ito magdulot ng mas malaki pang pinsala. So, the tongue can start a fire. So, number 2 is the tongue can quench a fire. So, sa parehong paraan, ang mga salita ay maaaring gamitin upang pakalmahin ang mga tensyon or alitan. Ang mahinahon at tamang salita ay parang tubig na pumapatay sa apoy ng galit o sama ng loob. So, kung merong yung pananalita ay mula sa gulo, meron ding tongue na makapag bigay solusyon doon sa gulo, no? So, the tongue can quench a fire. Number 3 is the tongue can heal brokenness. Meaning to say, ang salita ay may kapangyarihang magpagaling sa sugat ng damdamin. Ang paghingi ng tawad, pagpapatawad, or pagbibigay ng papuri ay nagbibigay ng kagalingan at muling nabubuo yung nasirang relasyon. So, the tongue can heal brokenness. So, bilang application, number 1 is guard your mouth and you will save the day. So, meaning, kapag natutunan natin kontrolin yung ating mga sinasabi, may iwasan natin yung problema. No? Ang maingat na pananalita ay nagliligtas sa atin mula sa mga kinakailangang gulo. Sa mga hindi kinakailangang gulo. For example, dito is, imbis na sabayan, ikaw may kagalit ka. Imbis na sabayan mo yung galit ng isang kaibigan mo or karelasyon mo, pilitin mo na lang manahimik. No? Kaya't manahimik muna, kaya't nawala ang tensyon ng inyong dalawa. So, meaning to say, yung isa magpakumbaba sa inyo. No, na kapag may nagsimulang away is, huwag ka na sumabat para wala na masyadong gulo o mapunta pa sa kung ano. So, guard your mouth and you will save the day. Number 2 is, avoid pride and you will never go wrong. Meaning to say, ang pagmamalaki or kahiyabangan ay madalas na yung ibat na masakit na salita. Kapag tutunan natin maging magpakumbaba, mas nagiging tama at maayos yung ating mga pananalita. Example, diba, sa halip na, sa debate, sa halip na ipilit na ikaw yung tama, or sa relasyon, kapag pilit mo ikaw yung tama, no, sinabi mo na, may tama ka rin, is, pakinggan natin yung isa't isa, no? Mas okay na pakinggan ng isa't isa ang magpakumbaba sa isa't isa, na nagpapakita ng kababaang loob. So, avoid pride and you will never go wrong. And lastly is, humble your heart and begin healing. Meaning to say, kapag mababa yung ating kalooban, mas madali tayong magpapakumbaba, mapapatawad at pagbibigay ng tamang salita, nagdadala sa agalingan ng iba. For example, nagkamali yung kapatid mo, sinabi mo, okay lang yan. Lahat naman kasi tayo nagkakamali. Kaya tulungan kita. Kaya mas magtulungan kayo, no? Dahil doon is gumaan yung loob nyo parehas at syempre sa kanya at mas naging mas malapit kayo sa isa't isa kasi nagpakumbaba isa sa inyo. So ayun lang, let's humble our heart and begin healing. Let's avoid pride and you will never go wrong. And last is, let's guard our mouth and you will save the day. So, ayun lang po yung Translate Devotion na naman kayo may share sa at syempre mga sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at response.